Araw nga po pala ito ng linggo 'no mga kasawlo, bale March 1 po ito. Sabado po ay attend tayo ng Sabado service or Sabbath service sa ina-attendan nating church sa Calvary. Tapos praise all to God po, naabutan po nating nakabukas yung aling puring sa may bandang kutkut. Kaya nabili po natin etong pa-order natin na rush order ni Tita Annalyn. Ito po pala ay Puto kutsenta! narinig niyo po yon? Naisingit natin, no? Ayan, ito po palang order ni Tita Annalyn ay puto kutsinta. Bale, nag-alarm po ako ng 4:30 ng umaga pero hindi po ako bumangon. Kasi kung nakikita niyo po, parang magapo yung mga mata ko. Ang sakit po ng ulo ko dyan. Bale, Friday pa po sumasakit na yung ulo ko. Tapos Sabado, ayun, habang nag-church po tayo, masakit na yung pakiramdam ko pero nakapag-church pa po tayo by God's grace po. Kailangan nating marinig ang mga salita ng Diyos. Tas pag dating po ng Domingo, Sunday po ng madaling araw, sumakit na po yung ulo ko. Kaya nag-alarm po ako ng 4:30 pero hindi po ako nakabangon agad. Kaya nag-alarm po ulit ako ng 5:30. Nakapag-start na po ako magluto ng ating puto kutsinta. Masala na. Ano yung masala? May araw na po. Alas 6 po tayo nakapag-start magluto ng puto kutsinta. Ayan. Bale, dito na po pala tayo sa ating pagluluto ng kutsinta. Pinapahiran ko po pala ng oil yung ating mga puto molder. Cooking oil, vegetable oil, kung ano po yung oil na available nyo, pwede din pong butter para hindi po manikit yung ating mga kutsinta pag i-unmold na natin sa ating puto molder. Mga bandang bago mag-8 po pala ay ayan, pinabangon ko na si asawa para bumili po siya ng latik na gagamitin natin para sa ating tibok-tibok or maha blanca at saka kalamay. Bala siya na po yung pinagkalamay ko at willingly naman po siya kasi talagang sumasayingsing na ako dyan sa kanya. At siya na rin po pala ang nagluto ng ating kalamay, ne? Kasi alam niyo po, hindi ko talaga siya mabuhat. Dati-dati po, kahit konting ano lang, pag ganun po kadami yung ginagawa nating kalamay, ako po yung gogogo. Pero nung araw na po yun, talagang alam niyo po yung talagang hinang-hina yung katawan ko. At ayan, no, nailagay na po pala natin sa bilao yung puto at saka kutsinta. At nailuto na din po pala yung ating maha blanca. Nailagay ko na din po pala sa kanya-kanyang styro. Yung puto at kutsinta po pala is large bilao po siya na order ni Tita Annalyn. Bale, mix puto kutsinta po siya sa isang large bilao. Etong kalamay naman po pala at saka yung maha blanca ay pa-order po natin na merienda, yung mga shorts order po. At meron din po pala tayong pa-order na spaghetti. At after pong maluto ng ating kalamay, pinaano ko lang po yan yinang-yang. Rest ko lang po ng 15 minutes bago natin inilagay dito sa mga styro po na lagayan. At ito na po pala yung mga pa-order natin na kalamay, biko, kalame o ano pong tawag nyo dyan. At saka itong ating creamy maha blanca or tibok-tibok Kapampangan. Pero bago po ako makapagluto nitong spaghetti talagang hindi ko po talaga kaya na tulog po muna ako. Nagpaidlip ako. Nakaidlip po siguro ako mga nasa 20 to 25 minutes. At pagkabangon ko na po sa pagkakaidlip ko, ay nagluto na po agad ako ng ating pamerienda order na spaghetti naman po. At bago po pala tayo mag-pack ng spaghetti, inaya ko po muna silang kumain para may lakas-lakas naman po pala tayo. At bumili lang po pala kami ng lutong ulam since wala nga po tayo sa wala tayo sa mood maggagalaw-galaw. Si asawa nga po yung tira naming ulam kagabi, yun yung inulam niya at saka nag-itlog na lang siya. At after naman po nating mananghalian ay ayan, ipinak ko na po itong ating spaghetti sa kanya-kanyang styro. Tinitimbang ko po pala yung mga spaghetti natin, yung mga pansit, yung mga tinitinda po natin, tinitimbang ko po yan para pare-pareho po yung timbang para wala po siyang lamangan pagdating kay customer. As in, pare-pareho po talaga yan ng timbang. Medyo nagmamadali nga po pala ako dyan kasi may bisita si ate, may tinutuloy silang project. At yung tirang 5 pieces po na styro, hindi po natin napaubos yan.
ay ipinamerienda ko po pala sa mga classmate ni ate. Sabi ko sa kanila, hati-hati na lang sila. Wala po talaga sa kondisyon magluto yung katawan ko, kaya hindi ko po sila na ipagluto ng merienda. Pero kung nasa kondisyon po tayo, ay ipagluluto po natin sila ng merienda. At nag-deliver na po kami ni asawa ng mabilisan.